yung mga hotel sa katabi namin. Town, ano yan? Town Dock? I don't know. Suites. Fairfield. Tapos yung isa hindi ko alam. Yan. Ito na yung Oklahoma City, guys. Ayun na yung ano namin. Yung aming airport service. Ayun, nagsundo sila. Tapos ito yung akin. Ano lang kami? 1, 2, 3, 4. Nasaan bang room ko? Yun ang room ko. Avid an IHG Hotel. Ang ganda ng araw. Kanina pagising namin, ano siya, frost. Kaya ang mga bubong ay puti, ang mga grass ay puti. Ngayon makikita mo na ang kulay ng grass. Kaya ganyan ang kulay nila kasi nagpo-frost sila sa gabi. Tapos pag tinamaan ng araw, tsak, nagiging santan. Punta tayo sa likod, may open land doon. Ayan, ganyan ang mga tanim kapag nagpo-frost sa gabi. Ayan ang airplane. Malapit nga naman kami sa airport. Ayun, ano yan. Maglaland yan, guys. Hindi naririnig sa kwarto kasi ano, masyadong maano ang kwarto. Soundproof. Yan na siya. Kikita. Yan pinili ko talaga close to the airport para mayroon kaming airport service. Kasama yan sa ano, guys. Kasama yan sa service ng hotel. So, kagabi nag-ano na lang kami galing sa wedding venue. Hindi nakikita ang open land doon sa ano namin, sa taas nakikita. So, ikot na lang tayo. Galing sa wedding venue, nag-ano lang kami, guys. Nag-Uber. Ayan. Pero may ano lang din, malapit lang. Mga ano lang, 20 minutes. Wala kasing traffic dito. Kumpara California. Dito pala yung laundry room nila. So, ikot lang tayo sa likod ng aking tawag dito. May CCTV camera. Kita na ako sa CCTV camera. Makikita ako doon sa front desk. Lamig sa lilim. So, ganyan yung mga puno nila dito. First time ko dito sa estate na ito, guys. Pero ngayon dahil nandito na yung anak ko, taga dito kasi yung aking bagong daughter-in-law. So, ngayon nandito na siya. Siguro, pag inimbitahan nila kami ng holiday, magdadrive. Isa to run kung sasama siya, iyain ko siya mag-drive or lilipad. Ako mahilig guys, gumala. Siya hindi. Hindi siya mahilig gumala, guys. Kaya most of the time gumagala ako ng solo. Ayan. May tiwala naman siya sa akin kasi hindi naman ako ganun katanahan. Yan, nakauwi pa naman ako ng buo. Kaya may tiwala siya sa akin. Actually, niya ako. Marunong siya mag-track live. Natatrack niya ako. Nakikita niya ako kung saan ako. Kaya, ngayon, hindi siya nag-worry i-track ako kasi alam niya kasama ko kung anak ko. Kaya, sabi ko, mag-track kasama ko sa anak ko. Mayroon akong GPS. So, meron silang patio dito sa labas. Yan, kung gusto mo, maninigarilyo. O gusto mong magpa-araw, kagaya ko. Tapos, mayroon ding ganyan sa labas. Ganda. Nagustuhan ko siya, guys. Yan. Dito sa estate na ito, yung presyo na yan, mahal na yan. Kasi bawat estate, mayroon silang kanya-kanyang ewan ko. Yan. Sa California, itong nililintahan naming lugar, this is pag weekend, tagaktak ang $300. Yan. Tapos, pag weekdays, yan siya, mag half price, 150. Paaraw lang ako, guys, kasi alam mo naman isang linggo doon sa California wala kaming araw, kaya magpa-araw ako. Ang ganda ng pakiramdam. Ang ganda ng pakiramdam paaraw ko. So dito yung araw nandyan pataas na. Kanina pagising namin, guys, is pagka 32 degrees dito sa ang Fahrenheit. Sa Celsius is -0, -0. Kaya yung aking yung aking isang future daughter-in-law, nung makita niya yon, sabi niya hindi daw siya lalabas. Sabi ko, hindi naman tayo lalabas, punta lang tayo sa lobby mag-breakfast.
na takot siya nung makita niya nag negative 0 kami. Kasi di ba sa Australia ano ngayon, summer, tapos sabi niya pag winter sila hindi daw ganito kalamig. Yan, mas malamig dito. Kaya yung ano sa akin, yung warm sa akin, malamig sa kanya yun. So ayan, video-video lang tayo dito para ma-share ko sa inyo ang aking mga ano gala ba, di ba? Makakagala din kayo, makakakita kayo ng ibang dulo ng USA. Yan. So Oklahoma, pag ano ka, wala kasing direct flight guys. So pag lumipad ka, dalawang ano mo, layover mo, depende kung saan ka mag layover, pero no matter what, total flight is only 3 hours, to be exact 3 hours 17 minutes total flight mo. Flight lang yan ha, pero total travel is, umpisahan na natin ang pag-alis ng bahay, syempre total travel is 8 hours. Kasi kung lilipad ka paglilipad ka, ano yung dito, domestic, kailangan mo ng 2 hours nandoon ka na sa ano mo, nasa mag-check-in ka na domestic. Tapos check-in kasi matagal din ang check-in, lalo na kapag ang sasakyan mong eroplano ay malaki. 1 oras din yan, tapos lalakad ka sa gate mo, tapos upo ng saglit, you're lucky kung may 45 minutes ka. Yun, depende sa oras na dating mo nga. Upo ka doon, tapos ayun, loading na sila. Kasi ang ginagawa pala, pansin ko, niloload mo na ang mga passenger at saka magpainit ng engine. Ganun. So ayun, so 8 hours total travel galing California papunta dito. First time ko dito, kaya ayan, mamamasyal tayo sabay-sabay. Maybe I can makapag-video ako ng more video kasi bukas maaga ang alis ko dahil yung nagpa-book ako ng 6 o'clock pero sabi niya fully book na daw. Ayun, sabi niya hindi pwedeng mamaya na niya ako ilagay kasi malilate na ako sa flight ko. Kaya sabi niya mas mainam na maaga ka, at least nandoon ka na. Sabi ko sa bagay, diba? So ngayon ang ang schedule ko bukas na pumunta doon is 5:15 AM. So ayan, nag-alarm na ako ng 4:45 kasi hindi ko na inano yung luggage ko. Hindi ko na inunpack guys. Nilabas ko lang yung aking pajamas, toothbrush at saka yung susuotin ko today at susuotin ko tomorrow. Yan. So hindi na madali impake. Dalawang gabi ako dito sa hotel. Dalawang gabi din ako doon sa nirentahan na Airbnb ng mga bata. Yan, para makapag ako ng yung maka-spend time ako sa aking daughter-in-law at saka sa anak kong ikakasal bago sila ikasal. Ayun. So syempre after the wedding hindi ka na pwedeng magsunod-sunod kasi honeymooner na yan sila. Honeymoon. Alam nga naman sasama ka pa sa honeymoon nila. So ayan. So nag-book na talaga kami ng malilipatan namin pagkatapos ng wedding. Kanya-kanya na kaming uuwi. So ayan. Pero bago ito umalis, bukas daw mag-check out yung bagong mag-asawa sa Airbnb nila. Dadaan daw sila dito bukas at mag-get together sila for the last time all day at pag nagising 11 o'clock naman ang check out. So pag gising nila, na-drive sila dito lang naman 30 minutes. Tapos ayan, magbanding sila kung gusto nilang pero walang privacy, pwede silang matulog sa hotel ko dahil ang hotel ko ay pang-4 na tao. Pang-4 na tao. So ganun. Pero sa tingin ko dire-diretso nang umuwi yun pagkatapos nilang magbanding bukas. So kung dire-diretso nang umuwi yun, itong dalawa na lang matira dito sa Oklahoma City kasi sa kabilang city din pala sila sa Tulsa. 6 hours ang nila mamanihuin bago makarating sa kanilang final, ayan, sa kanilang bagong tirahan. Ayan, 6 hours daw. So ngayon ko kay Ran, map ko sa kanya kung alin ang mas malapit sa California, Tulsa, Oklahoma or Oklahoma City. Yan, but at least close na sila. Kung ida-drive namin guys, lalo na pag si Ran mag-drive, alam naman yan, kung ida-drive namin kaya niyang kunin ng 15 hours. Madali lang siya. Actually, I think 12 hours drive lang guys, dire-diretso.
So anyway, ayan, inaano ko lang, sinasalaysay ko lang sa inyo ang aking gala. Thank you guys for watching. Ayan na. Ayaw ko munang paarawan yung mukha ko kasi marami siyang chemicals. Nagpa-makeup ako kahapon, remember? Kahit linis na ako ng linis, siyempre, may residual pa yan. Ayaw ko kasing hugasan yung mukha ko ng water guys kasi meron akong fake eyelashes. I want to keep it for at least. Sabi niya, patagal daw ng 1 week kung hindi ko hugasan ang aking mata. Ayan. Ay, ano ko siya. So, dito. I-keep ko siya. Kaya nakaganyan ako guys, mainit. Sorry people, mainit. Wala kong sombrero. But anyway, I have fake eyelashes. Nagpaano ako sa minsan lang ang ikakasal ang anak natin, kaya naman magparitoke tayo. Nakikigaya sa mga bridesmaid at saka sa bride. Ayan. Tapos pinaano ko rin yung buhok ko, pinagawa ko rin. Ayan. So, ayan. Ayan, thank you guys for watching. Please follow for more at Herms Vlog. At Herms Life Vlog 3370.